Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-124th na ating sharing ng devotion video. And thanks God because pahinga na natin. Ayan. Talagang dahil bakasyon ng ating alaga, kaya madalas, ayan, syempre nandito lang mga amo, kaya madaming ginagawa sa bahay. But, ayan, thanks God dahil napagtagumpayan natin ang ating isang buong araw na trabaho na tayo ay malakas, masigla, at puno ng pag-asa. So, huwag po natin kakalimutan na mag-pray sa ating Panginoon para sa ating opening prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming pinagkaloob niyo na buhay, kalakasan at hininga sa bawat araw, Panginoon, sa kapatawaran ng aming kasalanan na dahil sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, dadako na naman po kami sa aming pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, at ang lagi naming dalangin, Panginoon, ay hindi lamang ito ibuka ng aming bibig, Panginoon, at mapakinggan ng mga taong makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon. Pagkos ito ay magkaroon ng buhay na patotoo, buhay na epekto sa bawat isa, Panginoon, na isabuhay at apply nila ito sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Bagamat hindi man po kami perpekto, ngunit kayo ang luwalhati sa amin, Panginoon. Manatili po nawa kami na laging humble, Panginoon, at nagpapakumbaba sa inyong kapangyarihan, Panginoon, at nagpapasakop sa inyong mga kaloob sa amin. Na nawa ito ay aming pahalagahan, Panginoon. Gamitin sa mabuti, Panginoon, lalong higit ang makatulong sa aming kapwa, Panginoon. At kung ano man po ang inyong kalooban, Panginoon, ay aming laging masunod, Panginoon, upang mapanatili namin, Panginoon, na kayo ay laging masaya sa aming mga ginagawa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, salamat sa mga blessings, Panginoon, na pinagkakaloob niyo, Panginoon. Lalong higit ang buhay na mayroon kami at ang pagising namin sa bawat araw, Panginoon, upang mayroon kaming magawa para sa buong araw na trabaho o mga gawain. Kaya muli, Panginoon, ay dinudulog din po namin at nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, sa kanyang paggabay sa amin, Panginoon, at pag-convict sa amin, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa bawat araw kung ito ay nakabubuti para sa amin at ikinalulugod ninyo, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming gagawing pagbubuli-buli na inyong salita, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang inyong mga salita ay hindi babalik sa inyo na walang bisa o walang epekto sa mga makakapakinig nito, Panginoon. Salamat sa mga buhay, Panginoon, na ginagamit niyo upang magbahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Gaya ng inyong lingkod, Panginoon, na nakahanda, Panginoon, na maglaan ng oras at ng aking buhay, Panginoon, kayo, para kayo ay mapaglingkuran at maipangalat sa buong mundo, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian at ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Ito yung nakalagay sa Lucas 19:46. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Message, galit si Jesus sa mga hindi rumerespeto sa templo ng Diyos. Kaya't sinabihan niya ang mga tao roon na ang bahay daw niya ay tatawaging bahay dalanginan. Pero ginawa daw yung lungga ng mga magnanakaw. Application, paano nasabi ni Jesus na magnanakaw ang mga nagtitinda sa labas ng templo? Dahil nandaraya ang mga ito. Malalaki ang tubo nila sa ipinapalit na pera. Dinadaya din nila ang mga bumibili ng hayop para sa handog na susunugin ng mga may kapansanang hayop na hindi tunay na halaga ng binili. At syempre, hindi sila pinapaalis ng mga parisuyo doon dahil kumikita o tumutubo din sila mula sa mga nagtitinda. Imbes na ibigay ng mga ito para sa mabuting gawain para sa Diyos, ay panay panluloko at panlalamang sa kapwa ang gawain ng mga ito. Kaya sa pagdating na iyon ni Jesus, ay siya lang ang may karapatan at lakas ng loob na sawayin, itaboy at sabihan ng tama ang mga gumagawa ng mali ng mga taong iyon.
ikaw ba ay may lakas din ng loob na pagsabihan at itama ang mga gumagawa ng mali? So, ayan, puri ng pagkabasa ng salita ng Diyos, and I end it up into a question. So, tayo ba, ayan, kung halimbawa, meron tayong nakikita, halimbawa, anak natin, kapwa, kapatid, magulang, di ba, or mga kakilala, na nakikita mong mga mali ang ginagawa nila, di ba? Ikaw ba ay may lakas ng loob o may courage para sabihin sa kanila na yung ginagawa mo, mali yan, hindi yan nakakalugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, kung meron kang lakas ng loob ay di very good, di ba? Pero syempre, idalangin muna natin yan sa Panginoon bago natin, hindi naman sasabihin na judgment sa isang tao, but yung syempre kapag alam naman natin kung ano talaga yung mga mali o hindi nakakalugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Pero pwede mo silang i-approach or i-correct in a mahinahon na paraan. Yung hindi pagalit, hindi yung parang nilalait mo na sila or what or something. Pwede kang gumamit ng mga salita na syempre ang ating Panginoong Yesus to, 'di ba? Pero siya kaya niyang directly na sabihan na kayo ay mga magnanakaw, lumayas kayo dito, di ba, ipinagtabuyan, kumbaga yung mga lamesa na kaya kasi masasabi na tawag dito magnanakaw din sila kasi nga, di ba, yung mga tao mula sa iba't ibang bansa ay pupunta ng Israel or Jerusalem para bumili ng hayop para sa pagtubos sa kanilang kasalanan. Halimbawa, ang mga dala nila is dollar, yung dollar ng kanilang bansa, hindi tinatanggap yung dollar ng ibang bansa sa templo. Kaya ang gagawin nila, may mga money changer na pagpapalitan nila ng kanilang mga dolyares para may maipambili sila na pera ng Israel para sa iaalay na hayop. Diba? Nabibili nila para matubos yung kasalanan nila. Tapos, ang ginagawa naman ng iba na pandaraya din is, halimbawa, di ba dapat ang ihahandog para sa templo ng Diyos ay walang kapintasan na hayop. Pero ang gagawin nila, may mga bulag na hayop, may mga pilay, may mga may sugat, di ba? Yung kumbaga, may kapintasan. Kung halimbawa ang binayaran, halimbawa, 2 ginto para sa isang, sabihin na nating tupa. Kunyari, tupa yung binili niya, di ba, 2 ginto o 3 ginto. Pero, yung equivalent nung ibibigay nung nandaraya ay lamang, baka hindi pa umabot ng ginto, baka lang, silver lang, di ba? So, ang laki na ng tinubo niya dahil sa ginawa niyang panluloko na pagbebenta doon sa tao ng hindi tamang amount ng kung ano ang binili nito, di ba? Kaya syempre, talagang ibinunyag ng ating Panginoong Hesus kung ano yung ginagawang panluloko o pandaraya ng mga ito, di ba? Pero syempre, alam naman natin na pinakahigit sa lahat, ang magnanakaw ng ating espiritu, ng ating kaligtasan, ay walang iba kundi ang gawain o ni Satanas. Dahil sabi nga sa John 10:10, the enemy or the devil has come to steal, kill, and destroy us. Especially kapag nakikita o naririnig ng mga demonyo na ikaw ay ginagamit mo ang mga pinagkaloob sa iyo ng Diyos para sa mabubuting bagay at sa makakatulong na bagay sa iyo at sa iyong kapwa, di ba? Lalo higit kapag kayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, may mga gagawing mga distraction ang kalaban. Yan, ewan ko kung itong aking paghikab isa rin sa distraction ng kalaban para hindi ako magpatuloy sa magiging pagdi-deliver natin ng salita ng Diyos. Pero sabi nga, ang kalaban ay matagal ng talunan 2,000 years ago dahil ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay na sa krus sa pagtubos sa ating kasalanan. Pero syempre, dahil namumuhay pa tayo dito sa mundo at nasa physical pa tayong katawan, ay hindi maiiwasan na may mga gawin, ayan, na paraan ang kalaban para ikaw ay magapi or para ikaw ay matalo at mas mapasama ka sa kanyang kaharian kaysa sa kaharian ng ating Diyos. Pero hanggat maaari po, huwag nating hayaan na manalo ang gawa ng kalaban sa ating buhay, di ba? Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos tapos hindi natin maintindihan dahil nadidistract tayo, nagtitingin tayo ng
mga picture, mga post sa SOCMED, or naisip mong gumawa ng mga video, di ba, na mga kung anik-anik or mga hindi maganda, is sabi nga, i-ano mo muna, i-off mo muna kung meron ka na physical Bible na doon mo pwedeng mabasa ang salita ng Diyos nang hindi tumitingin sa social media, dahil minsan kasi may distraction sa'yo lalo sa cellphone, kasi habang nagtitingin ka ng Word of God ay minsan may mga magpapapasap na mga message, 'di ba? Mapapatingin ka kung ano 'yon, o kaya minsan hindi mo sinasadya, mapapa-scroll ka na hanggang nalibang ka na sa sobrang paggamit ng SOCMED. Hindi mo na natapos o nagawa yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya ako po, awa ni Lord, ang ginagawa ko is per pages, may mga sinusulatan na ako advance ng mga Bible verses. Tapos yung message at application na lang yung idadagdag ko per day, para tuloy-tuloy na kahit wala akong cellphone na hawak-hawak ay meron akong nakalagay na Bible verses na ating pagbubulay-bulayan, di ba? So, less distraction tayo sa pamamagitan ng social media, at nakaka-focus talaga tayo sa salita ng Diyos. So, nawa po tayo ay hindi magpa-distract sa mga gawa ng kaaway o kalaban, para tayo ay maagaw sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Pero sabi nga, kapag ang iyong relationship sa ating Panginoon ay intact, matibay, ay hindi tayo maaagaw ng kalaban sa ating Panginoong Diyos. Kaya nawa ay maging desisyon ng bawat isa sa atin na tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sa mga hindi pa tumatanggap sa Kanya, at sa mga tumanggap na, ay panatiliin po natin to work out our salvation. Ayan, tayo palagi ang manalangin at set our minds on things above, not into this world. And what they call this, ayan, magbulay-bulay ng salita ng Diyos, magbasa, makinig ng mga preaching, and free up your mind sa mga problema. Ayan, wag mo na mag-worry, wag mo nang isipin ng mga stress or anxiety, di ba? Mas i-focus natin ang ating attention sa ating Panginoon, dahil sa presensya ng ating Panginoong Diyos ay may kapayapaan, may kaligayahan, at may pag-asa. Kaya nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, at wag nating hangarin na tayo ay maging magnanakaw at kalaban o kaaway ng ating Panginoong Diyos. At kapag tayo po ay may lakas ng loob na tulungan ang ating kapwa na itama kung ito yung nakikita natin na gumagawa ng mali o hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay gawin po natin ito in a magandang paraan, at hindi po pabulyaw, hindi po pasigaw, hindi po galit, 'di ba? Talagang malumanay mong kausapin, kung maaaring gamitan mo ng isang mabuting sitwasyon para makapag-usap talaga kayo ng heart to heart. Nang sa gayon ay mas matatanggap niya yung correction na gagawin natin sa kanya. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share na devotion video, at bukas naman po ulit. Okay, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat muli, Panginoon. Salamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na siyang nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay nadadagdagan sa bawat araw, Panginoon, ang mga kaalaman at karunungan na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, upang kami ay makapamuhay, Panginoon, ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon kami ng courage, Panginoon, o tapang, Panginoon, upang kung meron man kaming nakikitang kapwa namin, Panginoon, o malalapit sa amin, Panginoon, na kailangang itama, kailangang turuan, or kailangang makausap ng heart to heart o puso sa puso, Panginoon, at masinsinan, upang maitama ang kanilang mga maling ginagawa at bigyan ng payo na mabuti upang maisaayos nito ang kanyang buhay, Panginoon, ay ibigay niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, aming dalangin, Panginoon, ang lahat ng may kinakarap, Panginoon, ng mga financial problem, ito man ay utang sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at ano pa mang bagay na may kinalaman sa financial, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, you are our Jehovah Jireh, Panginoon, our provider, Panginoon, at hindi nyo hahayaan ang inyong mga anak, Panginoon, mga sumusunod sa inyo, mga nagmamahal sa inyo, at naisin na kayo ay mapaglingkuran ng buong puso, Panginoon, na
magpahamak, magkulang, Panginoon, because you are our great shepherd, Panginoon, our good shepherd, Panginoon, at hindi mo hahayaan kami na yung mga tupa, Panginoon, ay magkulang sa lahat ng mga mabubuting bagay na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, kung sino man po ang mga nakararanas, Panginoon, ng sakit at karamdaman sa buong mundo, Panginoon. We pray for healing, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, kami ay magaling na, Panginoon. Anumang sakit na pisikal, Panginoon, at emotional at spiritual ng bawat isa, Panginoon. We know, Lord God, na magaling na at pinagaling na ang lahat ng mga ito, Panginoon, sapagkat kami ay nasa makamundong katawan pa, Panginoon, na pisikal, Panginoon, pero ang aming espiritu ay nais na laging gumaling, mabuhay, Panginoon, upang maglingkod at mapapurihan kayo sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, socially, Panginoon, ano man ang mga hidwaan, pagkakagalit, inggitan, selos, Panginoon, o giyera, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin na maging maayos ang lahat ng ito, Panginoon, lalong higit ang aming bansang Pilipinas at lahat ng mga bansa, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan at pag-uunawaan, Panginoon, upang maiwasan ang mga giyera, Panginoon, na nangyayari. Gayon din sa inyong bansang Israel, Panginoon. We pray, Lord God, that your chosen nation, Panginoon, ay lahat ng mga bansa, lalong higit ang yung pinili nung pasimula pa lamang na Israel, Panginoon. Alam namin hindi nyo ito pababayaan at mas marami pa ang kikilala sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At tatalikuran na nila ang kanilang dating paniniwala, Panginoon, na hindi pa dumating ang iyong anak na si Jesus, because narito, Panginoon, nababasa namin mula sa inyong banal na kasulatan, Panginoon, ang pagdating niya upang itama ang lahat ng mga kamalian at baluktot ng mga paniniwala at ginagawa ng mga tao mula nung una pa man, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pastor, mga pari, mga minister, Panginoon, mga missionaries, Panginoon, na nagpapahayag ng inyong salita at pumupunta sa bawat panig ng mundo, Panginoon, upang mangaral, upang magturo, Panginoon, upang mag-prophesize, Panginoon, ang mga bagay na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Ipagamit niyo po, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Panginoon, ang kanilang mga spiritual gift upang ialay din sa inyo, Panginoon, at mapaglingkuran kayo ng buong puso, Panginoon. At lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay alam po namin na ipinagkaloob niyo na, Panginoon. Basta kami magtitiwala, basta kami susunod, Panginoon, na magawa ang inyong Great Commission na go therefore and make disciple of all nation. Kayo po ang mapapurihan sa aming buhay. At muli, tinataas po namin at pinasasalamatan kayo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.